So yan, good morning mga ka-PJ. Ngayong araw ay Biyernes, no? July 11, 2025. At yun, isang pasahero pa lang tayo. Mga kaibigan, isang pasahero pa lang. Galing ng Malabon, no? Pangulo Malabon, papunta dito sa ospital ng Maynila. At tinanghali kasi tayo. Ang sarap matulog. So ngayon ay didiretso naman ako kay Ate Leslie. Kasi ito na naman, umiiral na naman yung araw-araw na routine ko, diba? So diretso na tayo kay Ate Leslie. Ang oras natin ay 6:50. Alas 6:50 na. Grabe ang traffic na inabot ko doon sa pier. Nakalimutan ko nga pala, Biyernes nga pala ngayon. Dapat hindi ako nag-pier. Yan ang iwasan nyo, Huwebes saka Biyernes ng umaga. Alas 3 pa lang ng mga taling araw yan, yung pier na yan. Huwebes ng alas 3 ng mga taling araw, alas 2. Nako, napaka-traffic dyan. Nandyan yung mga truck, mga container na yan. Kaya iwasan nyo talaga yung Biyernes umaga. Doon ako dumaan, nakalimutan ko eh. Wala na, hindi na maka-atras. Nandun na eh, lusob. Eh, ganun talaga eh. Minsan nawawala sa isip talaga natin yun. Kahit alam na natin yun. Kahit tinatandaan na natin na, uy, hindi ko na talaga ito uulitin. Kasi naranasan ko rin dyan dati. Alas 2 yata yun ng madaling araw. Huwebes, lumabas sa umaga. Sus, pagdaan ko doon, napaka-traffic. Puro truck. Sabi ko, tatandaan ko to. Ito ngayon, naulit ulit ngayon. Isipin mo eh, na pick up yun sila 5:30 lang yata yun. Grabe, lugi. So di bale, baka naman swertehin tayo mamaya, no? Baka isang booking pa lang tayo. Kailangan sana pa tayo. Mayroon tayong habol ngayon, incentive ngayon. Pero parang bahala na kung makuha ngayon o hindi. May pundo naman tayo tatlo eh. Tatlong 400 na yun eh. O di 1-2 na yun, di ba? Pero malay mo, makuha pa rin natin mamaya. Hindi man tayo makarami ngayong umaga. Minsan naman sa hapon bumabawi. Okay? So tara mga ka-PJ, tayo mag-almusal muna. So ayan, update tayo mga ka-PJ. Ang oras natin ay alas 10:34 na ng umaga ng Biyernes, no? At ang earnings natin ngayong umaga ay naku, ang liit lang, 1,344. Puro mala-mala ang binigay sa atin. Pero malaki ang chance na makuha natin yung incentive. Naka 9 na bookings pa lang tayo. Okay, kasi tanghali na tayo bumiyahe. Nagsimula tayong bumiyahe, ayun alas 5:06 na. At naka siyam na booking, no? Tingnan natin yung ating incentive kung nakailan tayo. Saan ba yan? Ayun, ayun, naka 8 out of 11, no? So ibig sabihin, Pansit Canton, 3 na lang ang kinakailangan natin mamaya. Alright, so malaki ang chance dyan. 90, palagay natin 98 o 95% na lang muna. 95% ay kuha na yan. 3 na lang eh. Okay? So pag nakuha natin yan, 4 ang nakuha natin this week, no? Malaki ng bagay na yan. 1,600 na yan pagdating ng Lunes, no? Tapos pilitin natin makuha yung incentive ng Sabado at Linggo. Di ba hindi tayo kumukuha nun dahil nga ang binibigay ay liit-liit, 450 lang. So pilitin natin na makuha yun. Kasi na makuha natin itong 1,600 plus yung 450 ba yun, kung 450 ba yung ibibigay bukas hanggang Linggo, o di 2,000 na mahigit yun, 2,050 na, diba? O di malaking bagay na yun. Pang na yun, pang bigas-bigas na yun. Okay, rolling muna ako mga ka-PJ. Mamaya ulit, update ko kayo mamaya. Let's go! So ayan mga ka-PJ, good news, no? Update tayo doon sa 10-base driver, no? Na hinold up at pinatay. At good news doon, sumuko na sila kagabi, no? Taga Maynila lang pala yun, taga Tondo, no? Tapos ang kagandahan din yan,
itunuro na rin nila kung saan nila tinapon yung bangkay, no? At doon nga nakita nila sa may Nueva Ecija, no? Doon tinapon. Makamit na sana ng tuluyan yung hustisya para sa pamilya, no, ng namatayan. At condolence po sa pamilya. May aral din doon na nakukuha mga ka-PJ. Bakit? Kasi katulad niya, no, nagbog galing ng City of Dreams, Unobo Hotel ba yun? Basta kasi makadikit lang naman yan sila eh. Nagpatid sa Cavite. Pagdating nila doon sa drop off point, hindi tumigil doon, no? So malamang nag-alibay itong mga suspect, no, na ipadiretso pa ng konti. Kasi parang lumampas sila doon sa drop off point eh. Kaya yun yung aral na makukuha natin doon pag ganyan, alanganing oras. Dapat talaga mag-ingat tayo dyan, doble ingat tayo. Lalo kung naghatid tayo sa mga liblib na lugar, Cavite, di ba? Kung saan lang talaga dapat yung drop off point at saka yung pick up point, doon lang talaga dapat. Doon lang natin sila kukunin kung saan sila mismong nakapin, no? Kasi malamang kung doon niya nakapin, may building yan, may bahay yan, no? Kumbaga doon talaga. Eh kung papapick up sa'yo, kuya, nandito kami sa ano, wala kami dyan sa ano kasi ganito, hindi kasi mapipinay, hindi talaga ako pumapayag niyan. Lalo kung alanganin ng oras. Pero kung araw, siguro ma-considered na natin yan. Pero pag alanganing oras, mga ganyang oras, alas 11, alas 12, launa, alas 2 ng madaling araw, yan. Medyo tagilid yan, no? Huwag kayong pumayag. Na sa guidelines naman ni Grab yun eh, na kung saan lang talaga ang pick up point at saka drop off point, doon mo lang sila ibababa at isasakay. Pag magsabi na, kuya, doon pa kami unahan, hindi pa pwede. Dito lang yun nakapin eh. Saka pag ganyan, alert ka na. Hindi naman sa nanghihinala ka, pero ang ano mo dyan, yung safety, di ba? Dito lang kayo nakapin eh, di ba? Lalo kung squatter, no? At dito lang naman nakapin sa labasan, doon mo lang talaga ibabayan. Pasensya na pa kayo, dito lang talaga nakapin, di ba? Tumatawag kasi sa amin si Grab yan, yun ang reason dyan. Tumatawag kasi si Grab sa amin yan. Pag nakita nila sa system nila na parang hindi ka na gumagalaw or malayo ka na doon sa ano, sa drop off, no? At hindi mo pa na i-drop, tumatawag si Grab. Yun ang makukuha mong aral talaga. Dadagdagan ko pa kung bakit gustong gusto ko ang cashless, yung naka-Grab Pay na sila. Hindi ka na kasi mamumroblema ng panukli. Halimbawa, wala kang panukli, di ba? Hindi naman natin may iiwasan yun. Hindi sa lahat ng pagkakataon meron tayong panukli, di ba? Eh kung naka-Grab Pay sila, cashless yan, wala ka ng problema yan sa pangsusukli sa kanya kasi eksakto na yan eh, di ba? Yan ang kagandahan pag cashless, no? Hindi ka na maabala pagdating nyo sa drop off location, di ba? Yun yung nakakainis. Kung kailan nandoon na sa lobby ng hotel, ng mall, saka pa lang magkakakalkal ng kanyang pera, saka pa lang magdudukot para magbabayad sa iyo, di ba? Ang tagal-tagal pa magkakalkal. Ang dami nang nakabuntot sa likod, di ba? Ang dami nang bumibusina sa likod, di ba? Nakakaabala. Kaya maganda pagkabayad na, di ba? Tapos ibibigay sa iyo buo, di ba? Wala kang panukli, doon na. Doon na nagkakaproblema. Marami kasi nagkakaproblema talaga yan. Maraming nangyayaring ganun na hindi nakapagbayad yung pasahero. Meron dyan minsan, yung nag-book, hindi siya yung sasakay. Tapos yung sasakay iba. Tapos wala nga pa, hindi pa bayad. Pagdating doon, sabi ng pasahero, ang magbabayad yung nag-book. Pagdating doon, magkano yan, wala. Hindi na mahaginap kung sino yung nag-book. Parang siya din daw, na-scam din daw siya. Yung mga ganun, dami. Kaya maraming posibleng mangyari kapag naka-cash payment, no? Ganyan, may mga nabiktima niya na mga kasamahan ko na ganyan. Ibinok lang daw ang kwento nung sasakay. May usapan sila nung nag-book na siya magbabayad pagdating doon. Tapos hindi na namin mahagilap yung nagbo-book para singilin, no? Siya rin, wala rin daw siyang kapera-pera. Kasi pinapunta lang daw siya. Ngayon, may problema ka pa ngayon. Parang gusto mong ibalik siya. Lalo ka nang nalugi. Di ba? Yung mga ganun, wala ka naman magagawa kung wala talagang ibabayad yun. So hanggang report ka lang sa barangay, abala, chichi-breche, di ba?
Kaya mas maganda kung cashless yung booking, di ba? Panatag ka, no? Panatag ka pag ganun. Andyan yung hindi mo maiwasan yung paghatid mo sa kanya. May nahanap siya, tapos pakikiusapan ka pa. Kuya, huwag ka mag-alala, dagdagan ko na mga ganun. Tapos bandang huli nawala. Date tayo mga ka-PJ. Ang oras natin ay alas 8:27 na ng gabi, no? Araw ng Biyernes. At ang earnings natin ngayong maghapon ay 4,105. Hindi tayo mabot sa ating kuta mga ka-PJ. Wala nasadlak tayo sa traffic. Tsaka tanghali na rin tayo nakabiyahe kanina. Tapos napakwento pa tayo doon sa tropa. Halos 2 oras din yun. Kaya ayun, hindi tayo mabot talaga. So naka 21 na bookings tayo. Ang kagandahan naman yan, nakuha din natin yung ating incentive. Tingnan natin. Ayan o. Ayun, 11, 400 pesos. So napakaganda mga ka-PJ, no? Tingnan natin completion kung pasado. Pasado 95, 3.3. Ayun o, 15, tapos naka 3.3 lang naman tayo. 80 lang naman ang passing, 95 na. Kaya pasado yan, 100%. So ibig sabihin, itong linggo na to, nakaapat tayo na 400. So magkano yun? 1.6, di ba? Oh, 1.6 yun. Tapos bukas, malamang ang incentive na naman natin yan sa Saturday at Sunday. Malamang 450 na naman yan, 21 rides. Kaya pilitin natin makuha yun bukas hanggang sa linggo. 21 rides lang naman yun. Pilitin natin yun para makuha yung 450 pandagdag dito sa ating incentive na 1.6. So pag nakuha natin yung Sabado at Linggo natin na incentive, meron tayong 2,000 mahigit, di ba? Kaya ayos na ayos. Okay, so ako ay hindi na muna uuwi ngayon sa bahay, no? Dito naman ako matutulog sa Makati dahil wala, sobrang traffic anong oras na? 8:28 na, oh. Pag uuwi pa ako ng Valenzuela, no, sa mga karating yan. So nandito lang ako sa may Mandaluyong, no. Mas mabilis ako makakarating ng Makati. Mas madali, di ba? Kaya dito na lang ako muna matulog. Meron naman akong baon na damit. Tapos bukas makikiligo na lang ako kila Ate Leslie. Okay? So hindi na ako magtatagal dahil medyo pagod na, no? At ako'y magpapaalam na muna, ka-PG nyo. Temporary signing off. Adios sa inyo lahat. Ingat mga ka-PJ, maulan pa rin ang ating panahon ngayon. Siguro umira lang naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero